Ngayon pa lang ay meron na tayong babantayan dahil ito po ay pera ng bayan. Ito yung budget, national budget for 2026. Next year na. Alam niyo kung ano ito? Abay hindi po tinanggal ng mga congressman ang tinatawag na mga unprogrammed budget. Yung unprogrammed dyan po sa national budget na tinapos na sa Kongreso. Tapos na po sa public hearing at plenaryo ang budget sa mababang kapulungan. Papunta na ng Senado, nag-hearing na rin ng Senado, tapos by December, magbabaycam na sila. Alam niyo yung unprogram, tapos mayroong budget, may nilang pondo, delikado po yan. Isa yan sa pwedeng magkaroon ng graft in corruption. Kung yun nga pong programa na mayroong budget, may tamang program at may budget, kinukurap, ninanakaw ng mga proponent na politiko at corrupt na contractor at district engineer. Yun ay specific ha. Itemize yung program at yung budget kung magkano. Ay di lalo na itong unprogram, walang programa pero may nakalaang pondo. Bakit ganun mga congressman? Speaker Faustino D. III, pasintabi na po, bagong speaker. Akala ko ba't pagbabago ang gusto natin? Nag-resign si Speaker Romualdez, ang inaasahan ng taong bayan ay pagbabago. Dahil nga dito sa budget na ito, ang pinag-uumpisan taon-taon, yung insertion, unprogram. Ngayon unprogram, hindi rin yung tinanggal Mayroon pa nga congressman taga Mindanao na dinig ko isang araw Aba, bakit natin tatanggalin yan? Kailangan natin yan. Wow! Pinagdududahan na nga kayo na kinukurap nyo, proponent kayo ng mga project na ngayon ay controversial ang korupsyon sa flood control at iba pa. Maging sa farm to market road, may anomalya na rin, may ghost project na rin. Pagkatapos yung unprogram, pinaglalaban pa ninyo. Kaya po kaabang-abang ito kasi nagsalita na po si Senate President Tito Soto. Sa Senado, hindi nila papayagan ito. Ayaw nila ng unprogram sa national budget. So magkalayo ang magiging bersyon ng Senado at Kongreso dito sa proposed budget for 2026. Suportahan natin ito pong nagtutulak ng tunay na pagbabago. Yung ilang mga senador, lead by Senator Tito Soto at Ping Lacson. Ayaw ni Ping Lacson yan. Wala pa tayo sa insertion. Kasi ang insertion nangyayari sa BICAM at saka small committee. Wala pa ko dun. Unprogram pa lang ang pinag-uusapan natin. May problema na ang Kongreso rito. Hindi nila tinanggal, sinuportahan pa. At yung iba nga sinasabi, kailangan pa raw ito. Wow! Meron na naman silang plano. Anong plano nyo? Itutuloy na naman ninyo ang pakikialam sa mga programa ng gobyerno. Lalagyan nyo ng pondo ang unprogram na ito para sa ganon ay madala nyo sa inyong mga distrito at papabor naman sa inyo at mga contractor at district engineer. Yan ang sinasabi ko pa noon pa. Hanggat walang malakas na batas na magbibigay ng mabigat na kaparusahan sa mga politiko at korap sa ating gobyerno, hindi mawawala at magiging paulit-ulit ito. Yung pong unprogram at insertion, kabilang yan sa pinagsisimulan ng korupsyon sa budget. Ulitin ko yung sinabi ko kanina. Yun yung itemize, mayroon tamang program, may tamang budget, kinukurakot pa Substandard. Yung iba ghost project. Di lalo na yung unprogram. May budget lang pero walang programa. Madali lang sabihin, ito yung programa. May budget naman ito yung kailangan namin, may budget naman Aba, bakit ganun? Sana silipin din ito ng Malacanang. Sana huwag pirmahan ni Pangulong Marcos bilang ganap na batas ang unprogram na nakasingit dito sa budget na pinag-uusapan ngayon. Mga senador, kung gusto nyo makabawi, huwag kayong pumayag dito. Yan ang gusto ng Senate President, tanggalin ang unprogram sa budget, suportahan niya rito.
ang hindi susuporta rito sa pagtanggal ng unprogrammed budget na ito, may masama na naman kayong plano. May balak na naman kayo. Kaya ang aking channel at ang mga Pilipino sa buong mundo, i-update ko kayo rito. Babantayan natin itong unprogrammed na ito. Kung nakalusot sa Kongreso, ang pag-asa natin sa Senado. At yung BICAM, marami tayong aabangan sa BICAM. Unprogrammed, insertion, yan po yung ating aabangan. By December po mangyayari yan. Walang personalan. Issue lang. Pagmamalasakit lang sa pera ng mamamayang Pilipino. 6.7 trillion ang proposed budget. Hindi po natin makukolekta ito. Halos kalahati lang ang makukolekta sa buwis. Kalahati ay pangungutang. Tayo ang collateral. Kaya aabot na naman ng another trillion ang utang natin pagdating ng 2026 kasi mangungutang ulit tayo para punuan ang napakalaking budget na ito. Okay? Pero kailangan po, wala tayong magagawa. Samantala, sa sunod na ating isyong pag-usapan, naku, eto na. Maglalaglaga na. Totoo bang ilalaglag na ni dating Speaker Romualdez? Si dating Senate President Escudero. Alam natin, matindi po ang palitan ng mga paliwanag ng dalawang ito. Ang sabi ni Escudero, scripted ang galaw ni Romualdez. Sabi ni Romualdez, hindi scripted yan. Yan ang totoo. Ang Senado at ang Senate President ang merong kinalaman dito. Magkakalaglagan talaga. Nauna na po. Humarap na si former Speaker Romualdez sa International Independent Commission for Infrastructure. Yung hearing. Marami na siyang sinabi ron, hindi lang natin nadinig kasi hindi naka-live. At meron daw kung sinumpa ang salaysay na isinumiti. Inaaral ngayon ng komisyon kung ano ang laman. So ngayon, ang lumalabas, definitely, ililinisin ang pangalan niya at itinuturo niya ang mga posibleng may kinalaman. So ito na ba yung talagang totoong labanan sa pagitan ni Romualdez at Escudero? Ang sabi ni Escudero doon sa kanyang talumpati sa Senado, hindi siya natatakot kay Romualdez. Si Romualdez daw ang mastermind dito sa budget na nakaraang itong kasalukuyang taon. Si Romualdez daw ang mastermind nitong korupsyong nangyayaring ito, sabi ni Escudero. Sabi naman ni Romualdez, hindi totoo yan. So, yung laglagan sa kayang dalawa, magtuturoan sila, magsisisihan sila, lalabas ang totoo rito. Silang dalawa po ang dating Speaker at dating Senate President na maraming alam dito sa budget ng 2025 na nagkaroon ng scam na kailang inaproban noong 2024. Abangan natin. Sana ilabas ng ICI ang lahat ng detalye ng bakbakang inaasahan natin sa pagitan ng dalawang matataas na opisyal, dating Senate President, dating Speaker, na nagtuturoan. Sabihin natin, naglalaglaga na nga para makaiwas sa mga kasong pandarambong, plunder law, at iba pang graft in corruption dahil sa malaking anomalyang ito.